So ayun, magandang gabi mga ka-Jemmy Garage, King March TV, yan yung ating YouTube channel, King March TV. Yan, i-share naman po ang video na to na gagawin natin. So, magko-comment lang tayo. Marami tayong nakikitang comment sa Diwata Paris Overload. Magre-react na din tayo. Kung marami nga nagre-react, hindi mag-react din tayo. Ngayon, itong apat na to. Una, business. Pangalawa, picture taking. Pangatlo, content or vlog. Pang-apat, unawa. Itong apat na to ay tatalakayin natin nang maintindihan nyo yung mga basher ni Diwata. So, simulan natin ngayon. Bago natin simulan ang video na to mga ka-idol, huwag nyo munang skip ay mag-follow muna kayo sa aking video at paki-share at mag-subscribe na kayo at pindutin ang bell para sa mga video na ating gagawin. Let's go, pasok, intro. So ito na nga mga idol, magandang gabi sa inyo. So, dito sa nanonood kasi ako ng Diwata kasi dumadaan sa news page, sa page ko, dumadaan sa profile ko, so pinapanood ko. So ngayon, itong si Mystica kasi ayaw na lang tumahimik. Pistika talaga. Mystica, bakit kailangan mo pang i-down yung tao? Kailangan mo pang laitin yung tao kung di ka na lang manahimik? Una, sa pagdinegosyo o business na sinasabi mga ka-idol, sa pagdinegosyo kailangan nakatuto ka dyan. Kasi sa pagdinegosyo, bilang owner ka, biglang ikaw yung may-ari ng kumpanya man yan, o Paris ni Diwata, kailangan bigyan niyo siya ng oras. Huwag niyo siyang kulitin na gusto nyo makuha ka agad ang gusto nyo. Ano ba ang sadya nyo kay Diwata? Pagkain ba o picture lang? Ang pagninegosyo kasi, kailangan nakatuto ka kung ikaw ay employee o tinatawag na ikaw yung may-ari, di ba? Kung ikaw yung may-ari, kapag naninegosyo ka, kailangan nakatuto ka. Ang negosyo na yan, habang buhay mo yan kasama. Yung mga picture taking na yan, sa palagay nyo ba, kikita ba si Diwata? Hindi siya dyan kikita. Isip ang gamitin nyo mga ka-idol. Ngayon, pag nagninegosyo ka, halimbawa, ang pagninegosyo, dapat dyan ka lang. Tutukan mo yung negosyo mo dahil dyan ka kikita o aangat sa buhay. Kasi kung pababayaan mo yan, iintindihin yung mga basher, iintindihin yung mga gustong magpa-picture kay Diwata, iintindihin kayo. Sa tingin nyo ba magkakaroon siya ng kita? Sa tingin nyo ba aasinso siya? Sa totoo lang, hindi naman ginusto ng tao na mag-asinso. Kumbaga, hindi niya ginusto na mag-viral siya sa Pilipinas, mag-viral siya sa kanyang Paris, diba? Hindi niya ginusto yon. So meron ng vlogger na lumapit dahil sa nasarapan sa pagkain niya, kaya yung ginawa, na-promote niya yung Paris na yon. So hindi naman inaasahan ng tao na siya ay mag-viral. So ngayon, dapat wag niyo sanang husgahan o sisihin, kasi pag nanghusga kayo, akala nyo malinis na kayo eh. Kailangan tumingin muna kayo sa salamin. Nakikita niyo yung salamin sa likod ko. Tumingin muna kayo sa salamin kung talagang malinis din kayo bago kayo magbasa sa isang tao na walang ginagawa sa inyo. Ano bang ginagawa sa inyo ni Diwata? Wala naman siyang ginagawa. Dami nyo nakikita. Pag puro na lang mali ang nakikita nyo sa isang tao na walang ginagawa sa inyo, pag puro mabubuting gawa, hindi nyo muna sinisilip yung mga kanyang kabutihang gawa.
So silipin nyo muna yung kanyang kabutihang gawa bago nyo tingnan yung mali. Bakit ba kayo? Hindi ba kayo nagkakamali? Tapos ibabash nyo, gusto nyo balang araw si Diwata nababalik ka na sa dati. Alam natin yan. Nangyayari talaga yan. Kapag, halimbawa, na umasinso ka sa buhay. Ngayon, nasilaw ka sa pera, mga ka-GMA. Ngayon, nasilaw ka sa pera, sinasamba mo yung pera, makakalimutan mo na ang nasa taas. Hindi mo na naisip yung, kaya ka dumating sa punto na yan, naging business owner ka, umasinso ka, dumating ka sa point na yan. Ibig sabihin, mga ka-idol, ipinagkaloob na sa'yo yan. Nung nagdumaan ka sa kahirapan, inihanda ka muna. Ngayon, nakahanda ka na. Ngayon, binigay sa'yo na dapat mo sanang pasalamatan. Dapat mo sanang ingatan. At huwag kang masisilaw sa anumang bagay. Kasi yung ang bagay dito sa lupa, kapag nawala tayo, hindi na rin natin madadala yan. Kahit pera mo, mabubulok lang yan, kakalawangin lang yan, matutunaw lang yan. Kapag nawala ka, hindi mo na madadala yan. Kahit yung bangkay mo, nakalibing lang, yung buto mo, hindi mo madadala yan. Kaluluwa lang ang aalis. So, ngayon mga ka-GMA. Ngayon, pangalawa, picture. Dito sa picture taking na sinasabi nyo, gusto nyo, pagpunta nyo, ano ba pinili nyo? Picture ba o pagkain? Kung pumunta kayo, para kumita si Diwata, kumain din kayo, bumili kayo. Hindi yung picture taking lang ang kukunin nyo, mga ka-idol. Pag picture tapos pag hindi kayo pinagbigyan ng tao, magagalit kayo kasi hindi kayo pinagbigyan dahil sa kagustuhan nyo na magpa-picture kay Diwata. Diba? Paano makakapokus yung tao sa negosyo niya? Malulugi siya dahil sa picture taking. Ang picture kasi, hindi, pag picture mo isang beses, wala na rin yan. Pag uwi mo ng bahay, bakit? Titigan mo, ba't titigan sa Diwata? Hindi naman, di ba? Hahayaan mo nakasave sa cellphone mo, sa gallery mo. So ngayon, intindihin niyo yung tao kasi napapagod din yung tao, mga ka-idol. Napapagod yung tao kasi siya na nag-iisa. Artista na. Di ba? Nagbablog na din. Nagluluto pa. Nag-aasikaso pa sa mga tao niya. Gaano kahirap yan ang maging employee. Di ba? Sana naisip nyo, intindihin nyo yung tao. Nagsasabi na sana, intindihin nyo ako na ganito, gusto ko, para hindi siya malugi, sana intindihin nyo kung anong sinasabi ng tao sa inyo. Kung hindi kayo mapagbigyan, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob kasi hindi po maganda yan. Huwag kayong magagalit kaagad. Pag sinabihan kayo, sinigawan lang kayo, tulad nung may nakita ako sa video, binigyan si Diwata ngayon ng mga vlogger, binigyan siya ng mga sikat. So wala siya, hindi niya naman kasalanan yun kung binigyan siya kasi kasalanan na yun, nagbigay, binigyan siya, tinulungan siya. Dapat naman sana pwede na isang beses lang nabigyan mo siya kasi paano naman yung ibang mahihirap? Hindi nyo nakikita nyo lang yung mga umaangat na. Dapat kapag tumulong kayo sa kapwa nyo, tama na yung isa lang. Tingnan nyo rin yung mga taong nasa paligid nyo, yung mga taong tulad yan, yung mga nanlilimos sa lansangan, mga batang lansangan, mga walang bahay. Dapat bigyan nyo ng pansin. Hindi lang puro doon pa rin kay Diwata. Kasi si Diwata sikat na. So ngayon naisip niya sikat naman yan. Yung iba naman yung tulungan natin. Kumbaga, pinapaikot niya para yung tao, lahat ng tao sa mundo ay umangat. Hindi yung puro doon lang na ibibigay niyo din sa kanya. Sa mga vlogger dyan, di ba? Merong isang tao na nagbigay, nakabalot sa plastic, binigay kay Diwata, inisnab ni Diwata. Siyempre, kahit sino, bibigyan ka ng ka-plastic, hindi mo alam kung anong laman, baka umaya, patibong yun, di ba? Yun ang mahirap. So, huwag nating husgahan ka agad na si Diwata ay galit. Siyempre, kahit sinong tao naman, ganun ang gagawin.
Di ba? So ngayon, pangatlo, vlog o content creator. Mga content creator na andyan kay Diwata, sila kumikita, pero sa tandaan nyo sa pagbablog, tulad ko, nagko-content din ako, pero hindi ako umaasa dito. Yung kikita ka, hindi ako umaasa. Sa pagbablog kasi, hindi habang buhay kasama mo yan. Sa totoo lang, paano pag masira yung cellphone mo, masira yung pang-edit mo, kasi sa pagbablog, halimbawa ngayon, magko-content ka ngayong araw, maggagawa ka ng video mga ka-GMA. Gagawa ka ng video, mag-i-edit ka pa. Kailangan matapos mo yung edit mo para may upload mo rin ngayong araw na to. Tapos kinabukasan, ibang content na naman ang gagawin mo para ma-edit na naman ulit, ma-upload na naman ulit. Paiba, kada araw kailangan meron kang pinokontinue mo yung pagbablog nyo. Si Diwata, ginagawa nyo ng vlog, kino-content nyo na, abuti kayo, kumikita, pero yung tao, hindi nyo man lang waslikan kahit piso, ay 5 duling na lang, diba? 5 duling, ganun ba? 5 duling na lang, hindi nyo pa mawaslikan, kayo kumikita, pero si Diwata, hindi. Ngayon, swerte na lang, nandyan yung si Makagago, si MJ, nagsalita na dapat gumawa ka ng Facebook page mo para kung sakaling mga followers mo sa iyo mapunta, ikaw ang kumita, hindi sila. So, pang-apat, mga ka-GMA Garage, unawa. Alam niyo naman siguro yung unawa, di ba? Kapag yung kapwa natin, si Diwata, nakiusap sa inyo na sana pagbigyan siya, na huwag nyo munang picture, nawain nyo, intindihin nyo kasi napapagod yung tao. Huwag nyong kulitin kung pupunta kayo. Mas maganda nga pumunta kayo, nakita nyo ng personal Mas maganda yun. Kaysa hindi porket na hindi ka na pagbigyan ng picture, ay mahinanakit ka na, huwag ganoon. Pero pag para sa akin, makita ko lang si Diwata in personal, mas okay na yun Okay na yun. Hindi ko na kailangan makipag-picture Tama na, at least nakita ko na. Ganun dapat. Makita nyo na personal, dapat masaya na kayo kasi nakita nyo na personal Kasi hindi naman habang buhay. Makikita, pag nagpicture kayo, akala nyo ba yung picture, gumagalaw yung tao? Hindi. Mas maganda yung sa personal kasi gumagalaw Naglalakad Ngayon, huwag kayong mainip sa kanya kasi siya, naghahanap buhay siya. Tapos kayo, pa-picture lang. Akala nyo ba, hindi ganun. Alam nyo ba, hindi ba mahirap, napapagod yung tao, tapos sasalakayan nyo para lang sa picture. Dapat kumain na rin kayo. Tapos, ito naman yung kasunod. Marami nagja-judge dito kay Diwata na madumi daw ang pagkain. So ayun, madumi daw kumakalat. Hindi kasalanan ng Diwata kung bakit makalat yung lamesa. Kasalanan ng mga bumibili, hindi nila inaubos ang kanilang pagkain. Hinahayaan na lang, nag-aaksaya ng pagkain na akala mo maraming pera, nakala mo mura ang bilihin sa Pilipinas. Napakamahal ng bilihin sa Pilipinas, tapos nag-aaksaya lang ng pagkain. Dapat pag kumain ka sa restaurant man yan, yung sakto lang, yung kaya nyong ubusin. Kasi alam nyo ba kung gaano kamahal ang bigas? Na marami pang nangangailangan ng bigas, na marami pang gustong kumain. Wala, napupunta lang sa naaksaya lang yung bigas. Ang hirap-hirap itanim yan, sa totoo lang. Napakahirap itanim ng palay. Tapos, mag-aaksaya lang kayo ng bigas. Samantalang noon sa amin, hindi ka, pag kumain ka sa plato, hindi pwedeng yung plato, may matira talaga. Kahit kailangan ubos. Hindi pwedeng matapon. Pag matapon, pupulutin mo, kainin mo. Kasi sayang. Yan ang sabi ng ama namin. So yung mga ka-idol, yung apat na yan, sana naintindihan nyo yung sinabi ko. Na huwag sana kayong kulit ng kulit. Kung di kayo mapagbigyan, huwag kayong mangungulit. Huwag kayong magkaroon ng sama ng loob sa isang tao. Huwag nyo sanang i-bash yung tao.
na wala namang ginagawa sa inyo mga ka-GMA. Kasi yung tao naghahanap buhay. Kasi darating yung araw, halimbawa, naging lumaos na si Diwata, wala nang pumupunta. Pero yung negosyo niya, kahit papaano may pumupunta pa rin. Kahit wala nang pumupunta, nagpapipicture sa kanya, pero yung negosyo niya habang buhay niya yung kasama, hindi palabo na wala pa rin bibili sa kanya. Meron at meron yan. Kaya tandaan nyo yan. Sana mga ka-idol. So ayun nga mga ka-GMA Garage, pakishare po ang video na to at paki-like. At sana mag-subscribe na din po kayo sa aking YouTube channel, King Marts TV, at yung ating mechanical YouTube ay yung ating GMA Garage Vlog. So yung ating GMA Garage Vlog, so pasensya po muna, wala muna tayong may upload dyan na mga tungkol sa automotive. Wala tayong may upload kasi wala pa tayo sa Pilipinas, hindi pa tayo nakakauwi kasi hindi pa tayo nakapag-home service ulit. So siguro 10 months na lang. So tiis-tiis lang, next year magkikita-kita ulit tayo sa YouTube channel natin. Sa mga nanonood sa akin sa video ko, salamat sa mga sumusuporta. Salamat sa mga viewers natin dyan na nanonood ng mga idea. Bibigyan sa sunod po, pag nakauwi tayo, another vlog po ulit sa mechanical, electrical, under chassis. So, ayun lang mga ka-GMA Garage. Maraming salamat. And God bless po sa inyong lahat. Sana naintindihan nyo itong video na to. Naintindihan nyo mga... naintindihan nyo. Goodbye.